Magandang araw sa inyong lahat. Ito naman ang kakalikutin natin ngayon. Project natin today, i-DIY natin na paanda rin tong Volkswagen Beetle na to. So itong Beetle na to is 6 years nang hindi napaandar. Good working condition to dati, may naka-aircon pa yan. So paanda rin natin. Wala siyang carburetor kaya bumili tayo ng bago. At syempre dahil tipid racing tayo, galing lang tong Shopee. So ang carburetor na to is nasa 3,000 pesos. Parehas na parehas siya doon sa original na carburetor na to. 30 picked one. Pag sinabi kong parehas, lahat ano siya, plug and play. Kung anong meron ng original, yun din siyang meron din tong carburetor na to. Nakita ko may nagkabit na rin ito sa Volkswagen Beetle nila. Kaya titingnan natin kung obra dito sa Beetle na to. Hiramin muna natin tong battery ng ating Ranger. Dahil wala na itong battery Sasalpak muna natin sa loob itong battery na to. Napagalaw na natin itong crankshaft nya. Kaya sure tayo na hindi to nakalock o hindi nag-stack up yung makina. Ang problema natin, hindi gumagana yung starter. Wala. So ire-recta natin yung starter, or gagawa tayo ng switch para mapaikot natin yung starter. Medyo mahirapan lang tayo kasi nasa ilalim yung starter nito and sobrang lowered nito. Tingnan nyo naman, mataas pa yung isang dangkal. Kaya judgeakan na lang natin yan para makailalim tayo. Kaya pala ayaw niya mag-start kasi wala na yung starter. Ito, yun. Diyan nakalagay yung starter niya. Wala na. Ayan. Magandang araw sa lahat. Ito na tayo. Volkswagen Beetle. Ang sobrang tagal ko nang hinihintay na kalikutin. So akala ko sobrang baba kasi niya ganyan lang, vape lang, sasayad na siya. Although flat yung gulong natin, pero konti lang may tutulong yan. Akala ko kasi ito yung adjustable type na Beetle suspension, pero naka-spring pala siya. So hindi ko alam kung anong ginawa dyan, kung pinutulan ba yan o ininitan, pero pwede naman tayo magpagawa ng lifter nyan para naman masakyan natin tong Beetle na to. Likod, yan, likod is adjustable naman. So ang gagawin natin ngayon para sa Beetle na to ay kakabitan natin siya ng starter. Wala kasing starter to naikabit dun sa bus. So kakabit natin tong starter na to. Na-testing na natin to. Nabili natin to sa Lazada, or sorry, sa Shopee pala. Testing na natin to and umaandar naman to. So kakabit natin to. Wala tayong masyadong oras at baka hindi natin mapastart tong Beetle kasi may work pa tayo So konti-konti lang, kabit muna natin to. Then magkakabit tayo ng carburetor dahil wala din tong carburetor, pero may bago na akong binili. Galing din sa Shopee. Kanya naman tayo, Shopee, pipi. So abangan nyo na lang yung update. Kaanda rin natin yan. Dadalhin natin to from Pasig to Pangasinan. Alright, happy DIY.
Ito na yung bago nating starter, kaso problema. Ano eh, yung toolbox natin na punong-puno ng tornilyo, ng spare tornilyo is nasa Pangasinan. Wala tayong kahit ano na pwedeng gamitin para dito. Rough thread to eh. Puro fine thread lang, mga 14 yung meron tayo. At wala tayong makitang spare na 14 dito na pwede natin baklasin para may kabit natin dun. So, ayan, ito lang pala. Sobrang dali lang ma-access na tong starter. So, kailangan nyo lang tanggalin tong gulong na to. Ayan o. Yan na yung lalagyan ng starter. So, gagawin na lang natin ngayon. Kabit na lang natin itong carburetor para meron man lang tayong progress for today. So, matagal kasi itong nakatambak na walang carburetor. Kaya, kung makikita nyo, ayan, puro kalawang na yung ating manifold. So, bago natin ilagay itong gasket, tsaka yung bago nating carburetor, linisin muna natin to. Binarahan ko ng basahan para kahit i-brush natin to, walang malalaglag dito sa loob. Paghugot natin ng basahan, pati yung mga dumi matatanggal. Sige, gawin na natin. Nakabit na natin yung carb. Nilagay ko lang to para lang kasi matatambak na naman tong sasakyan dito, and ayoko naka-expose yung carb pag nakatambak yung sasakyan. So tinakpan lang muna natin para hindi pasukan ng kung ano-ano. And kalimutan ko na kung kasama nung carb yung nipple dito eh, para malak, pero wala siya. Pero kayang-kayang diskarte ni Tinker Max yan. Alambrehan ko lang muna yan pansamantagal para magamit pagka na-start na natin. So meron pa tayong isang araw dito sa Manila para magawa tong sasakyan na to. Bukas bibili ako ng hardware para doon sa starter. Maikabit natin yung starter at mapastart na natin to sana. Gusto ko sana to maikot kahit dito lang sa village, kahit isang ikot lang bago tayo umuwi ng Pangasinan. At least malaman ko na umaandar pa tong sasakyan na to, or pagbalik ko dito sa Manila isa-start ko na lang to and okay na. Fuel lines, okay. So bumili ako ng fuel filter para ilalagay natin dito para alam natin kung meron bang pumapasok na gasolina sa carb pagka sinastart natin. Saktong sakto yung starter. Wala siyang line dito para sa magnetic switch, pero madali na lang yan. Meron tayo ditong malapit na positive source. Itatap muna natin yan dyan para lang ma-activate natin to magnetic switch. Yun lang siguro yung magagawa natin today. Hanggang sa muli, happy DIY. Kinabukasan na, dami kong binili ng tornilyo kasi hindi ko alam yung size. So ang ginawa ko is ni-rub ko tong papel na to dun sa thread para makuha ko yung thread pattern, and then kumuha tayo ng caliper yan para malaman natin yung taba ng tornilyo. So ito yung mga nakuha natin. Meron daw kasi dalawang klase ng rough thread. Hindi ako magaling sa tornilyo eh. Meron daw standard tsaka yung ano. Pero magkalapit sila konti. Pero ang nanalo itong itim. Yan. Ito ang pasok sa ating starter bolt. Kaya kabit na natin. So wakas nakabit na rin natin yung starter. Dalawang balik tayo sa king bolt. At yan yung mga sobra natin tornilyo na binili natin just in case na kahit yung kailangan natin. So akala ko kasi yung starter is dalawang tornilyong ganito para maikabit, pero hindi. Meron siyang actually mas mahaba dito. Ito yung sample na dinala ko. Kailangan na bumili kasi ako ng 1 inch na mas mahaba dahil from starter tagos yan, from transmission papunta sa makina. Ayan o,
tagusan siya. So pati yung kabila meron. So kailangan kong bumili ng mas mahaba dahil kulang to. Kaya ayan, nakadalawang trip tayo sa King Bolt. Pero yan, nakabit na natin siya. Nakabit natin dagdag na ground, yung positive supply, tapos yung switch mula sa ignition. Yan, nakikabit ko na siya. So unfortunately wala na tayong oras. Kailangan na natin mag-prepare para sa trabaho. Kaya bukas ulit. Naubos natin yung 4 na oras. O 3 oras lang pala. Para lang sa paghanap ng tornilyo. Pero ganun talaga, kailangan gawin natin yung mga bagay na yan para sa mga project natin. Para mabuhay yung mga project natin. Happy DIY! Alright, ibang araw na ngayon. Naantok pa ako pero sa ngalan ng mga project kailangan natin gumising at ayusin itong mga to. So ngayon ko lang nakita to. Putol na pala. Dapat ganito yan eh. Paputol na rin pala tong isa. Oh no. Pero ang gagawin natin ngayon ay papalitan natin tong contact point dahil gastado na yung points niya. Yan. Bibili tayo sa auto supply ng contact point. Yan lang kadali. Ito ang dahilan kung bakit tayo magpapalit. Yan o. Yan. So pag ganyan na yung contact point nyo, hukay na, palitan nyo na yan. Mura lang naman to. Tara sa auto supply. Wala tayong nabili. Hindi ko alam na mahirap na pala pyesa nito. Dati kasi medyo okay pa eh. Medyo marami-rami pa pyesa nito. Kaya lilihain lang muna natin itong contact point ng konti. Wala tayong nabili. So binili ko lang din yung luma. Nag-wire ako ng trigger para sa starter. Tapos ito positive naman to, kaya dito na lang natin itatap. So may kuryente naman siya pero parang hindi consistent eh. Sige, try natin to. Lagay natin yung distributor cap, tapos lagyan natin ng gas tong carb. Testing na. So naka-dextrose muna tayo dahil di ko sure kung madumi yung tangke. One click. Ayos. Check natin ba't di nagmiminor.
First test ride. Wala nang pagdating sa Pasig. Hindi pa natin nalinisan pero gano'n talaga. Excited tayo. Of course, one click yan. Adjust natin upuan. Yeah! Excited. Ito na. Ayan. Sobrang baba ka. Ayan tayo pero wala tayong pakialam. Ikot lang tayo ng isa dahil di natin mapigilan ang excitement. Oh yeah, ay patirik-tirik yan. Oh, we're rolling on its own power, baby. Dito lang yan. Hindi ako mapakali. Gas tank natin, marami pa tayong gas. Yan. Ako, hindi ko may paiwanag yung saya na nararamdaman ko ngayon. Yung ngiti ko ngayon ay abot tenga. Pero yan siya. Alright.